Kamusta? Maligayang araw sa inyong lahat. Magandang buhay. Aha. Ngayon, maglalagay tayo ng additional links dito sa magandang relo na to. This is a Breguet reference number 4400. This is a 18 karat yellow gold case and bracelet also. Napakaganda niya. Napakaganda ng relo. Napaka-classic ng itsura niya. Ang bigat. Lahat ng angulo mo tingnan, napakagandang relo. Kakaiba yung pagkagawa. Masasabi natin na pinag-isipan. Yan o, tingnan mo naman. 18 karat gold. Yellow gold. Yes. Dadagdagan ko siya ng link. Ito, meron akong mga spare kong links nandito. Tinabi ko. Medyo maliit na kasi siya sa akin, guys. So, naisip ko dagdagan siya ng kahit isang ano. Actually, oo, hindi kasi isa lang eh. Yung links kasi niya kakaiba eh. So, pyesa siya. Pag nagdagdag ka ng, let's say, isang agwat, mga ilang piraso ba to? Tutusin tatlo eh. Kasama yung connecting wire niya. Yung nagkukonekta sa kanila. Tapos, yan, teka. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung itsura niya. Kakaiba siya, guys, kasi eto. Ayan o. Yung screw niya nasa gitna. Yun yung kailangan mo luwagan, tanggalin para matanggal mo. Yan yung naglalak sa kanya. So, pag niluwagan mo yan, tatanggal mo yung dalawang parang naka-U-bend na mga na wires. Kabilaan siya, kaliwat kanan. Pag natanggal mo na yun, then matatanggal mo yung set of yung parts para makapagdagdag ka ng isang agwat sa links na. Yan, buksan natin to. Tanggalin muna natin tong ikakabit ko. Medyo tumigas na siya kasi hindi ko alam kung saan to yung pawis o kung ano man. Basta matigas siya. O, hindi siya basta-basta ma-turn. Actually, medyo parang tumabingi pa nga itong kabibig ko lang na screwdriver set. Kakainis. Medyo natabingi pa yung virgin screwdriver. Gusto ko pa naman itong screwdriver na to kasi ang sarap hawakan. Saktong-sakto yung size sa kamay ko for me kasi medyo maliit siya compared to yung typical na nabibili dito sa sa amin. Sakto siya sa kamay ko. Para sa akin mas gusto ko siya yung mas gusto ko yung feel niya. Yan, tigas. Pero syempre, tiyaga lang, hindi ka naman pwedeng sumuko for the sake of learning. Yeah. Yan. Pag nabuksan mo na yan, bali dalawang screw rin siya. Nasa gitna siya, gitnang links. Bali, isang agwat, kung isang agwat ang mo, bali tatlong pyesa siya eh. Plus yung dalawang naka-bend ng payu na wires. Yun yung naglalak. Yan, yung screw na yan yung naglalak doon sa dalawang wires na nagko-connecta sa mga links. Actually, madali lang siya, guys. Pero nakakaaliw siya kasi kakaiba siya. Iba yung design, hindi yung typical na nasa gilid. Unscrew mo lang. Mahabang screw siya. Bunot mo yon, tanggal na. Ito hindi.
unscrew mo tong dalawa. Pag na-unscrew mo na yan, may hiwalay mo yung dalawang wire na nakabend ng payo. Yan, nasa gilid. Yan. Teka, try kong yan. Try kong hugutin to. Luwag na siya eh. Yan. Yan siya. Bali. Yun, nalaglag yung nasa gitna. Yung nasa gitna na yon, yung maliit na piece na yan, nandiyan dyan yung dalawang screw. Okay, na doon nagmi-meet tong dalawang naka-U-bend na to. Then pagka hinigpitan mo yung screw, maglalak sila. Yan. Bali kung tutuusin mga ano siya. 3 piece, tapos yung dalawang wire na nakabend ng payo. So, all in all, mga 5 pieces siya. Para makapagdagdag ka ng isang agwat. No? Link. Yan, medyo masikip na sa akin tong watch kasi nung in-adjust ko yung link na ito. Actually, hindi ako nag-adjust. Pina-adjust ko kasi hindi pa ako marunong nung dati gumawa. Pina-adjust ko siya. Ayan, yan yung mga links na tinanggal. Medyo marami, no? Kasi maliit yung wrist ko, eh. Ngayon, medyo tumaba ako. So, hindi ko na siya, hindi na comfortable, isuot. At saka, napanood ko rin sa mga expert na sinasabi nila ang proper adjustment nung bracelet. Hindi dapat masyado masikip kasi nai-stretch siya. So pag na-stretch siya, nasisira yung mga links. So dapat hindi naman masyado maluwag, kung type mo maluwag, pero hindi rin naman ganun sobrang sikip na halos hindi na makadalo yung dugo sa braso mo. Ito, tanggalin ko naman tong parang siyang pin pero screw pa rin siya, kaya lang mahaba dito sa pinakadulo. Yan, medyo matigas din siya kasi actually na-stuck ko tong relo na to. Tinago ko lang siya sa bolt ko dahil hindi naman medyo kasi siya gamitin eh. Hindi siya for everyday. Actually, for me, itong watch na to, this is a dress watch. Para sa akin kanya-kanya naman tayo. So, ayun. Kasi kung gagamitin siya for everyday, tapos kung saan ka pupunta, medyo mainit siya sa mata dahil sa pagka-gold niya. Mamaya ma-hold up pa ako nito pag sinuot ko kung saan kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. Yan, medyo matigas din dahil na-stuck siya. Kaya naman. Yan, umikot na siya. Konting tiyaga lang. Tsaka alalay talaga. Well, natutunan ko dito sa pagkakabit nito. Huwag kang gagamit ng screw na masyadong maliit. Kasi yun nga, gaya nun nangyari dito sa screw ko, medyo nasira yung screw ko. Dito mabingi siya kasi napakaliit yung ginamit ko, yung yellow. Ang ideal dito para sa akin, itong red. Sakto lang yung size niya for the screw na yung tibay niya, kaya yung pagkatigas niya. Yan. So tatanggalin ko na tong wire na to na naka-bend ng payo. Both sides. Yan siya rin kasi nagli-link sa siya nagko-connecta sa mga links na to. Yan. I-move ko siya kasi ito yung end part eh. Move ko siya tapos doon ko ilalagay yung additional links na ikakabit ko para madagdagan siya. Yan. Medyo lang, hindi siya mahirap actually. Kakaiba lang siya na medyo nakakapanibago.
Yan. Actually, may mas madaling way kaysa dito sa ginagawa ko. Kaya lang, medyo, since first time ko siya gagawin, medyo, yan, kapa-kapa lang. Ingat din na huwag magasgas kasi sayang din eh. Pag nagasgas mo siya, magpapolish ka pa. Parang it's a waste of time kung hindi ka mag-iingat. Kaya, yan. Yan, handa ko lang itong dalawang wire niya. Tapos ako, yan, ilalapat itong dalawa. Yan, tatapat ko muna itong mga to. Bago ko ikabit yung, bago ko ipasok itong payong. Pasok mo yan sa dalawang butas, doon sa isang link, sa unahan, tapos dito sa dinadagdag kong link. Dapat sumute din siya doon sa gitna, yung maliit na ano. Nakakapako lang eh. Hirap din kasi hindi ako makayuko, hindi ko makita yung butas. So, pag yumuko kasi ako, matatakpan ko yung camera or mawawala siya sa focus. Ito na yung pinakamagandang focus guys, sorry kasi wala pa akong camera talaga. Telepono lang ginagamit ko sa ngayon. Experimental pa lang naman din kasi ako eh. Tinitingnan ko kung kaya ko talagang nakakaalig gumawa ng relo and at the same time i-document siya, i-video siya para maibahagi sa mga sa mga interesadong tao. Yan, mahilig sa mga ganito. Gusto rin makagawa or gumagawa ng relo pero hindi pa experience nito, hindi pa sila netong model na to. So it's rin information rin sa kanila, informative din para sa kanila. So yun naman yun eh. Ako rin pagka meron akong gusto matutunan, dito rin ako sa YouTube talaga naghahanap kung paano dahil yan nga sa mga guys na mga taong may hilig din. Hilig akong gumawa ng sasakyan, magmekaniko, motor. So pagka meron akong hindi alam or first time ko pa lang na-encounter, tapos kakapain ko. So, as much as possible, nahanap ko muna sa YouTube para mas madali. So yun din, parang dito ako kumukuha, it's time naman. Panahon naman para magbigay din. So, baka makapagbigay rin tayo. Makatulong din tayo sa kanila. So yun, again guys, itong relo na to, this is a Breguet with reference number 4400. This is my personal watch na ayan, dinadagdagan ko ng link kasi masikip sa akin. Tumaba kasi ako eh. Kakakain. Yan. Tapos kung siyang higpitan, yan, dalawang screw kasi yan. Ang mali ko, tinanggal ko pa talaga yung dalawang screw eh. Pwede ko naman luwagan lang, iwan na lang yung para sa susunod at least alam ko na. Kaya dun sa isang sa isang link, yung part ng end, hindi ko na tinanggal yung dalawang screw. Mas madali. Yan. Shoot mo na lang yung wire na payo dun sa dalawang butas. Yan. Madali ko rin siyang na-shoot kasi medyo nakuha ko na dun sa una. Ayos lang natin ng konti. Tapat lang natin para matapat siya. Yan. Tapos, ito rin isang side. Yan lang, ganun lang. Then, pitan natin dalawang screw na niluwagan ko kanina. Yan. Again, gamit ko dito guys yung red
which is, ano bang size ng red? Size ng red is 1.2 millimeter. Yeah. Yan yung ideal para sa akin. Kasi kung yung black na 1 or yung yellow na 0.8, medyo maliit siya, maluwag. So pagka pinuwersa nyo yung screw, yung sa akin kasi nangyari medyo na-bend yung yung screwdriver dahil medyo matigas nga siya. So siguro dahil na-stuck, parang pawis yata yun nanuot doon sa mga nung screw. So tumigas yung pagpihit. Pero nung ginanamitan ko na itong red, napihit ka naman siya ng maayos. Medyo matigas pa rin pero hindi na damage yung screwdriver. And, napihit ko na siya ng maayos. Ito hinihigpitan ko na lang, double check ko na lang. Yan, after yan, babalik ko na ulit yung yung tinanggal ko parang pin na screwdriver, na screw rin. O, yung mahaba. Yan, ganoon lang siya kadali guys. Dagdagan ko na siya ng link. Yan, shoot mo lang. Then, baon mo ng konti. Yan, ginamit ko na tong tweezer ko, pang press lang. Pwede pa rin naman gamitin daliri mo pang press. Hindi naman yun. Yan, tapos higpitan ko siya. Dito pala guys, medyo malaki ng konti itong red. So, ang ginagawa ko para ilapat lang. Tapos, pagka isasagad ko na siya, gagamitan ko siya ng mas maliit na screwdriver. Kasi, tatama naman sa gilid no, magagasgas niya yung gold. And again, ayoko na mag-polish. Hindi pa ako masyadong although maganda ring yun, balang araw pag-aralan. Gusto ko rin matutunan yan pag-polish. Actually, marunong kami kasi meron akong shop. Meron kaming shop. Jewelry shop kami. So, meron akong access. May gamit kami. Meron kaming tao. Gusto ko rin siyang pag-aralan para balang araw lahat nagagawa ko. Yan. Naaliw ako dito sa bagong hobby ko na to. Nag-aayos ng relo. Ganda niya guys, oh. Ano niya siya. Kakaiba. Pati yung design ng bracelet, di ba? Halo siya parang classic na basta. Sobrang aliw ako dito sa relo ko na to. Yan, gano'n lang pala siya kadali. Ayoko siyang pakialaman dati nung hindi pa ako marunong. Pero nung nag-aaral nga ako ng watchmaking, dito sa Philippine Watchmaking and Repair Center. Yan kala Sir Israel yan. Natutunan kong nawala yung takot ko at medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob magkakalikot ng relo. Yan. Kung gusto nyo matuto guys, again, yan nyo lang, Philippine Watchmaking and Repair Center Incorporation. Yan sa Santa Cruz, Manila. Yan guys, nakalagay 18 karat gold. Tsaka iba rin yung weight niya eh. Alam mo talaga na gold eh. Kakaiba yung bigat. Yung markings niya. So yun guys, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo. May naibahagi rin ako sana. Anyways, tutuwa ako, makakagawa na ako ng relo ko. I mean, nakakapag-repair na ako, nagagawa ko na kung anong gusto kong gawin sa relo ko. Nakakapag-explore pa ako. Yun. Guys, try nyo tong hobby na to. Masaya siya. Nakakaaliw. Gusto nyo matutunan, please contact Sir Israel sa Philippine Watchmaking and Repair Center Inc. Ayun. Thank you so much for watching. Sana supportahan nyo pa ako.
supportahan niyo pa kami mga gumagawa ng mga relo. Sana dumami pa tayo. Kami. Eventually, maging tayo na. Ayun. Ingat kayo, guys. And God bless you always. Thank you.